Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, November 25 na po, 2025, meron pong mga konting pagbabago sa pagkilos at direksyon po ng Tropical Depression Berbena. At meron pa rin tayo nakataas na warning signal number 1 sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga detalye, direksyon at yung mga huling lugar na madadaanan ng Bagyong Berbena at kung ito nga po ba ay lalakas pa into typhoon category, aalamin po natin. Pero bago yan, baka naman po pwede nyo pong i-like yung video natin at pakishare na rin po. Malaking bagay po yun para sa amin. So by the way, ako nga po pala si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Martes. At aalamin natin yung mga sitwasyon ngayon dito nga po sa banta ng Bagyong Berbena. So ipapakita ko muna sa inyo mga kaibigan ko, mga kababayan, itong ating live weather system na ginagamit. Yung pinakamapa ng ating bansa, no? So kung makikita nyo po, ito po, ano, i-zoom in natin ng malapit. Itong pong Bagyong Berbena ay naglandfall na sa bahagi po ng coastal water po ng Jabonga, Agusan del Norte. So kung makikita nyo, nagme-maintain lamang ang lakas niya sa 45 kilometers per hour. Malapit pa rin huyan sa may sentro at bumubugso naman up to 70 kilometers per hour. May pagkilos naman siya sa pa-northwestward, no? Sa bilis po na 25 kilometers per hour. Ang nangyayari po kasi dito, kahit po naglandfall na etong Bagyong Berbena, diyan po sa bahagi po ng sa Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, at habang papalabas siya ng ating Philippine landmass sa mga susunod na mga araw, ay patuloy po siyang magbibigay ng mga pag-uulan o sama ng panahon. Yung iba, lalo na kahapon, ay may mga nagsasabi, no? Bakit daw nakataas yung warning signal number 1 sa mga lugar nila pero wala naman daw po mga pag-uulan. So eto, ang signal number 1 po natin dito sa Bagyong Berbena ay meron pong warning lead time na 36 hours. So it means sa loob ng 36 hours, diyan po mararanasan, no, itong mga pag-uulan dulot po ng signal number 1 ng Bagyong Berbena. Do medyo malawak na ngayon yung sirkulasyon ng hangin. Kung makikita nyo yung umiikot na yan, sumasabay siya sa ikot po ng northeast monsoon or amihan. So nakikita naman natin, hindi ito banta ng typhoon or super typhoon category. Lilinawin ko lamang sa inyo, no. Gayunpaman, bukod dito sa Bagyong Berbena na yan, nandyan din ang dalawang weather system pa na nakaka-apekto. Ang shear line at ito pong northeast monsoon. Pero uunahin muna nating alamin ng mga detalye dito po sa Bagyong Berbena. Nakataas pa rin ang signal number 1 natin na meron pong bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Diyan po sa bahagi po ng Luzon. Ito na yung mga lugar na signal number 1 sa Luzon. So pwede ho nating isulat, pwede nating tandaan. Mamaya mabanggit ko po yung mga lugar nyo para maging alert at maging handa po tayo. Maraming salamat po sa mga naghintay sa update natin. No? Lalo na yung nagko-comment sa akin, yung inaabangan nyo yung star natin. So salamat po. So ito po, signal number 1 sa Occidental Mindoro, sa Oriental Mindoro, Romblon, Northern po at Central portion ng Palawan, including Calamian, Cuyo, at Cagayancillo Islands. Kasama rin po ang mainland ng Masbate. Yung mga lugar ho na yan, nakataas po ang signal number 1 at hindi na ho yan itataas o hindi yan nakikita ng potential na itataas sa signal number 2 at 3. Dahil nga po ang category ng Bagyong Berbena ay nasa level 1 category or tropical depression lamang ho. At eto, sa Visayas naman, ang apektado ng signal number 1 hanggang ngayon ay ang Antique, Aklan, diyan po sa may Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kasama po ang Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte. So, yung mga lugar na yan, kahit po sabihin natin na yan din yung dinaanan ng mga nakarang bagyo, lalo na po nung Typhoon Tino, tapos dinadaan ulit ng Bagyong Berbena, ang kagandahan nito, salamat po sa Panginoon dahil hindi malakas etong Bagyong Berbena. Yung iba kasi, bago itong mabuo, yung Bagyong Berbena na yan, sinasabi nila malakas daw, no? Kasi pinagbasihan agad nila ang pangalan, pero wala namang connection sa pangalan yon. So, ang mga lugar naman na apektado ng signal number 1 ay ang Dinagat Island, dyan po sa Mindanao, no? Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, kasama po ang Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, the northern portion po ng Bukidnon, kasama rin po ang northern portion po ng Misamis Occidental.
So, yung mga lugar na binabanggit ko ho na yan ay patuloy pa rin makakaranas ng heavy rainfall warning. Mamaya alamin natin kung yung dami ng pag-uulan gaano nga ba, no? So, titignan natin ngayon yung mga landfall scenario at yung mga susunod pa na mga lugar na madadaanan po ng bagyong Berbena. Kung makikita nyo sa ating tinatawag na track and intensity forecast, ito po, yung pinakamapa rin na yan. Kung makikita nyo, lalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Berbena pagdating pa po ng November 27, alas 5 ng umaga, Thursday ho yan. Pero bago yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay dadaan pa siya, no, diyan sa bahagi po ng Palawan, no? At kapag ito ay nakalabas na ng ating landmass or Philippine landmass sa may kalurang bahagi ng ating bansa, magkakaroon ito ng tinatawag na intensification into tropical storm. So tulad na ang sinabi, hindi siya magiging tropical storm o lalakas habang binabaybay niya po ang direction po, no, ng Eastern Visayas. So clear po sa atin yan. Pag siya ay nakalabas na ng landmass natin at nandito na sa katubigan natin, no, diyan na po sa bandang kaluran po ng ating bansa, magkakaroon siya ng rapid intensification or biglaang paglakas into tropical storm hanggang sa severe tropical storm paglabas niya ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya po nagkakaroon ng mga intensification or paglakas ng bagyo dahil kapag nasa tubig ito ay nandun yung pressure po, no, yung init ng hangin at wala pong bumabangga sa kanya, pumipigil para mabawasan yung impact ng paglakas po or pag-ikot ng hangin. Kaya hindi nakakapagtaka na ang isang sama ng panahon, isang bagyo ay nagkakaroon ng biglaang paglakas kapag nasa tubig dahil walang pumipigil doon sa pressure ng pag-ikot niya. So ngayon, alamin po natin yung mga lugar na susunod po na dadaanan ng bagyong Berbena. No? Ngayong alas 5 po ng madaling araw ay ang bagyong Berbena po ay dadaan po sa vicinity po ng ito po, no, vicinity po ng Himamaylan Negros Occidental. At gayon din, maintain pa rin siya sa lakas na 45 kilometers per hour. So ito, i-zoom in natin para mas makita ho ninyo, no? Ito po yung mga area na yan, dyan po banda yan. At ito naman po, pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, ngayong araw din po ng Martes, nasa coastal water naman po siya ng Araceli, Palawan. Dito na ho yan banda. So pagdating naman po, ito po, no, ng Wednesday ng alas 5 ng umaga, 250 kilometers west of southwest of Coron, Palawan na ang magiging lokasyon ng bagyong Berbena. Pero ganun pa rin, maintain pa rin siya sa pagiging tropical depression na category at hindi talaga siya nakikitaan ng paglakas. Dapat po ipagpasalamat natin sa Diyos yan dahil kahit merong bagyong nabuo, no, ito hindi naman malakas or mapaminsala kagaya nung dalawang nauna na malalakas na bagyo. So lalabas yan ng ating Philippine Area of Responsibility November 27, alas 5 ng umaga at ang kanyang magiging lokasyon naman ay nasa coastal water po ng Parola Island, Kalayaan, Palawan. Yan po ay nasa labas na ng ating PAR at magkakaroon pa rin siya ng epekto dahil yung trap or extension ng kanyang hangin ay umiikot pa rin. Nagsisirculate pa rin po sa kalurang bahagi ng ating bansa. Dito po banda yan. So ito po, no, meron po tayong heavy rainfall warning dahil sa bagyong Berbena. So maging handa, maging alerto. Kung mga lalabas po kayo ngayon sa inyong mga kabahin, kung may mga pasok yung mga anak natin, yung mga asawa, mga nanay tatay, kung may mga pasok po kayo, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglang mga bugso ng mga pag-ulan. By the way, yung mga senior po natin, kamusta po kayo? Yung mga nanay tatay ko po dyan, kamusta ho kayo? Salamat po sa pakikinig, no? Talaga nag-e-effort po silang mag-comment. Kita nyo naman ho, no? 72 years old, 60, mga senior na po talaga. Ang ginagawa ko, talagang pag nakikinig sila sa akin, sinasamahan ko po ng mga ganito para hindi tayo more on stress na bagyo, no? Eto ho, ang heavy rainfall warning po natin na tinatawag ay hindi lamang po sa bagyong Berbena dahil din yan sa shoreline. So isa-isahin natin lahat ng mga lugar at para ma-detail ko sa inyo at marinig po ninyo, no? Pwede nating isulat, pwede ring tandaan, no? Ito po, dahil sa shoreline, nakataas pa rin ang heavy rainfall warning. Ngayong hapon po, meron tayong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Quezon. At 50 to 100 millimeters naman na dami ng pag-ulan sa may Cagayan, sa may Isabela, Aurora, Batangas, Marinduque. Yan po yung mga lugar na makakaranas sa heavy rainfall warning ngayong hapon din. At eto po, no, ngayong hapon din ng Martes,
hanggang sa Wednesday po ng hapon ay meron din tayong ina-expect na 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan diyan po sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Apayao at sa may Quezon. Bahagya namang bababa sa 50 to 100 millimeters na dami ng pag-ulan diyan po sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, diyan po sa may Bulacan, sa may Metro Manila, Rizal, Laguna at sa may Cavite. So, meron naman tayong heavy rainfall warning din Wednesday ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan pa rin po sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Apayao. So, kung napansin nyo, halos ilang araw na magkakaranas po ng mga pag-ulan yung mga lugar na binanggit ko. Eto yan yan po dahil po siya sa shoreline. Yung shoreline, nakikita nyo yan, yung kulay asul na yan na merong mga pula at dilaw. Yan po yung sama ng panahon or shoreline na tinatawag natin na weather system. So nabubuo po ang shoreline kapag ka nagsasalubong po ang malamig at mainit na hangin. So tanong ng mga kababayan natin, nasan ba yung mainit na hangin? Yung mainit na hangin, yung nanggagaling po sa may bandang silangan o yung tinatawag din natin na easterlies. Yung malamig naman, yung amihan po ito, yung northeast monsoon, dyan po sa may bandang hilaga po ng Luzon. So yan yung nagiging epekto niya. Kapag nagsasalpukan yan, may pressure po na nabubuo at tinatawag po yun na shoreline. So dahil naman po sa banta ng Bagyong Berbena, etong Bagyong Berbena nagpapaulan pa, sumasabay pa, pero ipagpasalamat na lang po natin sa Panginoon na hindi ito mapaminsala or malakas. Talagang nandito yung biyaya ng Panginoon para mabigyan pa rin ng recovery o makarecover din yung mga kababayan na napinsala ng dalawang malakas na bagyo. Dahil naman po sa Bagyong Berbena, ngayong hapon po meron po tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin diyan po sa Eastern Samar, sa may Northern Samar. Kasama po ang Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Aklan, Capiz, Iloilo, Cebu, Bohol, Negros, Occidental. Kasama po ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Oriental Mindoro, Romblon, Catanduanes, Masbate, Albay, at Sorsogon. So, i-take note po natin yung mga lugar na binanggit ko. So, kung clear naman yung pagkakasabi ko, matatandaan nyo naman po yan, lalo na yung mga malalapit yan po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Meron din tayong moderate to heavy rains, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Dito pa rin po, Dito po tayo magpo-focus ngayon, sa may bandang Mindanao. Sa may Palawan, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Antique pa rin, Guimaras, Negros Oriental, Siquijor, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Camiguin. So lahat ng mga lugar na binanggit ko may mga tsansa po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Kung sakaling mas lumakas pa yung mga pag-ulan dulot po ng Bagyong Berbena. So hindi pa po tayo tapos. So eto po, ngayong hapon din hanggang sa Wednesday ng hapon, meron pa rin tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Palawan, sa may Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Capiz, Aklan at Antique. Moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate, sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Iloilo at Guimaras. So napakarami pong mga lugar mga kaibigan ko, mga kababayan. So dapat po kapag ganitong meron tayong bagyo, hindi man ito nakikitaan talaga na magiging malakas, pero nagbibigay pa rin po ng mga pag-uulan. Marami akong laging ibinibigay ng mga paalala sa inyo. So ngayong araw po, umaga pa lamang ay makakaranas na po ng buhos ng mga pag-uulan dahil sa Bagyong Berbena. Uulitin ko pa rin to. Ang malaking bahagi po ng Bohol, Siquijor, Dipolog at Initaw, Misamis Oriental at yung mga nearby areas. At yung mga lugar po na yan hanggang ngayon talagang nakakaranas po ng mga pag-uulan dahil po sa Bagyong Berbena. Mga kaibigan ko, tulad nito meron tayong bagyo na minomonitor. Like kung sinasabi ho sa inyo ng paulit-ulit na kailangan nyo mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Kahit hindi ho sa akin. Pero kasi yung mga kababayan natin, natutuwa po sa mga update na ginagawa ko.
kasi ini-explain ko po talaga ng mabuti. Mas naiintindihan po ng mga senior natin yung mga talagang yung depende po no, mas mabilis kasi nila na uunawaan yung papaano po ako nag-explain. Kaya ako yung lubos na nagpapasalamat lalo na po sa mga nag-aabang. So yun yung una kong paalala. Yung pangalawa ho, yung mga bahay ho ba natin, chinek natin. So alam ko naman no na nangyari na yung mga nakaraang malalakas na bagyo, yung bahay natin nasubukan ng tibay. So yung mga bubong, may mga bulkasil ba lahat, may mga tapal po ba? Kasi mahirap yan kung kailan umuulan. Mamaya tumutulo na naman ang kisame natin. No, mahirap po yun. So yung mga light materials sa mga dingding at yung mga ibang mga pampatibay sa bahay, pwede natin ayusin no hangga't hindi pa nakakaranas po ng mga malalakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Yan yung pangalawang paalala ko. Eto pa, kailangan po natin mag-imbak or mag-stock ng pagkain na tatagal ho ng ilang araw. Nakita nyo po ito. Yung share line, matindi ang epekto. Mas lumalapit pa siya dyan po sa bahagi ng Luzon, no? Itong area na yan, naapektuhan din yan ng bahagi ng Visayas, pero more on ang Eastern Visayas ay tinatamaan po ng sirkulasyon ng hangin ng Bagyong Berbena. Yung tropical extension ng kanyang hangin, malawak din. Yung nasasako po ng sirkulasyon ng hangin ito, pero hindi naman siya mapaminsala, no? Yung parang hangin na nararanasan natin, hindi siya nakakatakot pero mag-ingat pa rin po tayo kasi delikado pa rin talaga no yung tipong kahit mahinang pag-ulan kapag ka nagkaroon naman ng hangin na bigla ang malakas. Napapansin nyo ho, kapag bandang hapon kahit walang ulan ay biglang lumalakas yung hangin. Akala natin normal lang pero dahil po yun sa Bagyong Berbena. So maging alerto po tayo, maging handa. Ito pa yung isang paalala ko, sino po yung mga go bags po sa inyo? May nag-comment sa akin, saan daw ba makukuha yung mga go bags? Sa LGU po natin, meron pa po yan. Kung wala man na o naubos na, pwede ho tayong gumawa ng sarili natin. Bumili ho tayo ng mini flashlight, mga medicine kit, no? Kailangan po natin yan. Tapos yung pag-back up ng baterya para po sa kung sakaling magkaroon ng mawala ng kuryente, yung mga phone natin, i-charge natin, fully charge natin. At yung mga kahit konting pagkain lang, naka-ready yan sa isang bag. Kompleto ho yan. Tapos kapag mayroong mga malalakas na pag-ulan o kapag lumindol, bumagyo, ay meron tayong dadali ng biglaan. Lalo na po dito sa parte po ng Eastern Visayas, alam naman natin dito kapag dinaanan ng bagyo, ang tindi na nagiging pinsala. Kasi nga naman, no, ang tindi po kasi na nangyayari ngayon, sunod-sunod yung mga bagyo tapos tuloy-tuloy pa rin yung mga struktura na ginagawa or yung paninira sa mga bundok natin. Actually, yung Sierra Madre po, no, bundok ng Sierra Madre, napansin nyo ba sa balita na ito talagang nakakalbo na? Nababawasan na yung mga puno, no? Ginagawa na nilang mga hotel, ginagawa ng mga condominium. Ang mangyayari nito kapag meron na naman tayong malakas sa bagyo, wala na tayong natural defense. Ginawa ng Panginoon yan para depensahan yung mga lugar natin, pero sinisira naman ho natin. Kaya din yung mga kasabihan na dapat pinoprotektahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng bundok ng Sierra Madre, protektahan din natin yung binigay ng Panginoon, alagaan po natin. So ito pa isa kong paalala, napaka-importante po nito na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. So kuya, ano ba yon? Kuya Francis, ano ba yung mga importanteng gamit? So alam naman natin siguro yan, no? Yung mga dokumento, mga papeles. Napansin nyo ba kapag yan nabasa, ang hirap ng kumuha ng papeles. Ang daming mga pupuntahan kung saan-saan. Kaya kapag meron pa kayong mga heavy rainfall warning, yan yung palatandaan na dapat mag-aasikaso ho tayo. Dito sa Metro Manila, malaking bagay na Luzon, bahain ho dyan. Kasi maraming basura. Kaya ang sinasabi ko, kailangan din maglinis tayo ng paligid natin. Alam nyo, kapag malinis ang paligid natin at walang mga plastic, yung mga drainage naman natin, okay naman din kung minsan. Kaso nga lang, kapag nababarahan ng mga plastic yan, mga basura, nagkakaroon ng mga pagbabaha, no? Imbis na yung pagbaha matagal pa bago tumaas, mabilis tumataas. Napansin nyo ho ba? Sa Metro Manila, mga 30 minutes to 1 hour lang na malakas na ulan, bumabaha agad. Ang dami ho kasing basura na nakakalat. So maging responsable tayo sa mga lugar natin. Sundin natin yung tapat ko, linis ko. Pero dapat i-extend natin kahit yung sa kaliwa ko, sa kanan ko, linis ko. Parang ganon. Magtulungan po tayo. Tayo rin naman ng makikinabang. At ito po yung huling paalala ko, napaka-importante na dapat po sa ganitong sitwasyon ay sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon. Ipanalangin po natin at ipagpasalamat na itong Bagyong Berbena hindi naging super typhoon. Ipanalangin natin na ito po ay malusaw at hindi na po lumakas. So kailangan po yung panalangin natin
ay may kasamang pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil hindi lamang tayo mananalangin sa mga biyaya o magagandang bagay na nangyayari, bagkos sa mga kalamidad, bagyo, lindol, kinakailangan pa rin natin magpasalamat at manalangin, magpasalamat dahil safe po tayo, nandito tayo ngayon at alam niyo naman, hindi tayo permanente dito sa mundong to. Tayo po ay mawawala din balang araw pero ang mahalaga meron tayong ugnayan sa ating Panginoong Hesus na siya pong daan papunta sa langit. So clear po yan sa atin mga kaibigan. So sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. And please, huwag po kakalimutan na i-like lang yung video natin. Malaking bagay na po yan. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.